Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. Sa video po na ito ay pag-uusapan po natin ang isang kontrobersyal na tanong. Ang patuloy na delay ba sa mainnet launch ng Pi Network ang sisira sa target nitong $100? Sa mga pioneers na nananatiling hopeful or umaasa, magbibigay po tayo ng malinaw na paliwanag kung bakit mahalaga ang mainnet at paano nakakaapekto ang mga delay sa presyo ng Picoin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisaan po muna natin sa kung ano po ba ang mainnet at bakit po ito mahalaga. Ayan, sa cryptocurrency, ang mainnet ay ang aktwal na blockchain network kung saan ang mga coin o token ay naging totoong asset na pwede pong gamitin sa real-world transactions o trade sa mga exchanges. Sa madaling salita, ito ang graduation ng isang crypto project mula sa test phase papunta sa full-scale operation. Sa kaso po ng Pi Network, ang mainnet ang magbibigay daan para ma-withdraw ng mga pioneers ang kanilang Pi coins. Mailipat or maitransfer ito sa external wallets at maisama sa cryptocurrency exchanges. Kaya't ang delay sa mainnet launch ay parang delay sa pagkuha ng diploma, hindi ka makakasunod hanggat hindi natatapos. Yan. Ngayon ay patuloy po ang bakit po patuloy o nagpapatuloy ang pagkaantala. Ang Pi Network ay ilang beses na pong nag-announce ng tentative dates para sa mainnet launch, pero patuloy po itong naaantala o nadidelay. At meron po tayong tatlong mga dahilan kung bakit. Una ay ang KYC verification. Ayan, ang Pi Network ay may layunin po na ma-verify ang 10 million na users bago po ang mainnet. Sa proseso po ng Know Your Customer or KYC, kailangan po mag-submit ng ID at saka selfie bawat user. Ito ay para maiwasan po ang fraud at saka duplicate accounts. Pero ang ganitong proseso ay mabagal, lalo na kung milyong-milyong tao ang kailangan pong i-verify. Pangalawa ay ang mainnet ready apps. Ayon po sa Pi Network, kailangan po nilang magkaroon ng 100 na mainnet ready apps bago ang official launch. Sa ngayon ay nasa 80 apps pa lamang ang available, kaya may kulang pang 20. Ang mga apps na ito ay magpapalawak sa ecosystem ng Pi, pero nangangailangan ito ng oras at effort mula sa mga developers. At ang pangatlo ay ang partnership po sa mga exchanges. Bago po ma-trade ang Picoin sa mga malalaking crypto exchanges tulad po ni Binance o Coinbase, kailangan pong makipag-partner ang Pi Network. Hindi po ito madali, lalo na kung ang project ay wala pang ganap na track record sa blockchain. Ngayon ay ano po ang maaring maging epekto ng delay na ito sa presyo ng Picoin? Yan, dahil po sa patuloy na delay, ang presyo po ng Picoin ay nananatiling mababa. Naglalaro lamang po ito sa pagitan ng $43 at saka $50. Noong October, umabot po ito sa halos $100 dahil po sa excitement sa nalalapit na mainnet launch. Pero agad din po itong bumagsak pong muli at dahil sa pagka-delay ng timeline. Ang ganito pong pattern ay nakikita rin sa technical analysis ng presyo ng Picoin. Ang head and shoulders pattern kung saan ay nabuo sa chart ay isa rin po itong bearish sign na maaring magpahiwatig ng mas mababang presyo kung magpapatuloy po ang delays. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari kung hindi muli ma-delay? Kung magpapatuloy po ang Pi Network sa launching ng kanilang mainnet ngayong unang quarter ng taon, maaring tumaas po ang presyo nito. Ayan, maaring makaranas po ito ng initial surge. Ang presyo ay maaring umabot po sa $68 o higit pa, lalo na kung maraming pioneers ang magtutuloy sa paggamit ng kanilang Pi coins sa ecosystem. Maliban dito ay ang marketing listing. Kapag nailista ang Pi coins sa mga top exchanges, mas marami pong investor ang maaring bumili na siyang magtutulak sa presyo nito papunta sa target na $100. At ang panghuli ay ang sustainable growth. Kung makakabuo ng sustainable ecosystem,
ang Pi Network gamit po ang mainnet ready apps. Posibleng magtagumpay po ito sa long term kahit hindi maabot agad ang $100 na price target. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors na interesado dito kay PiCoin. Yan, para sa atin, ang delay po sa mainnet ay parehong challenge at saka opportunity. Kung naniniwala ka po sa potential ng Pi Network, ang mga delay ay nagbibigay po ito ng panahon para makapag-ipon ng Pi Coins. Ngunit, dapat po tayong maging handa sa posibilidad na hindi po agad magkatotoo ang mga inaasahan tungkol sa presyo. Kaya wag po natin kalimutan ang mga risk. Ang presyo po ng PiCoin ay posibleng bumagsak kung maraming pioneers ang magbebenta agad sa unang pagkakataon. Maliban dito ay may privacy concerns sa KYC process. Kaya siguraduhin maingat ka sa pagbibigay ng personal na impormasyon. Sa kabilang banda, kung magtatagumpay po ang mainnet, maaari itong magbigay ng bagong pagkakataon para sa mga Pinoy na makapasok sa cryptocurrency nang hindi po kailangang gumastos ng malaking puhunan. Ngayon ay makakamit nga ba talaga ng PiCoin ang $100 na price target? Sa ngayon, ang $100 na price target ng PiCoin ay tila malabo hanggat hindi po natatapos ang mga requirements para sa mainnet. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na wala pang pag-asa. Ang susi po sa tagumpay ng Pi Network ay nasa pagbuo ng tiwala at saka utility, mga bagay na nangangailangan po ng oras. At ang payo ko po, kung ikaw po ay isang pioneer, magpatuloy ka lamang po pero huwag umasa ng sobra. Tignan po ang PiCoin bilang isang long-term project at isang paraan para matuto tungkol sa crypto. Tandaan, sa mundo po ng cryptocurrency, mahalaga ang pagiging maingat at saka informed. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.